Hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Punch Man Chapter 203. Bali hindi pa nga rin tinutuloy yung magiging laban ni Blasat na Empty Void at bali nagpapatuloy nga rito ang mga kaganapan sa Neo Heroes. So syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Bali sa last chapter nakita nga natin na nakalabas na ng hospital si Shoryu. Balak niya nga agad sanang sumali sa Hero Association. Kaso nga lang talagang napakaraming nagbago kung saan gusto na nga ng mga tao ang Neo Heroes. Nakita nga rin ni Shoryu Subigasa kaya naisip niyang subukan muna ang Neo Heroes at pwede naman daw siyang umalis kung gugustuhin niya. Pero ang nangyari nga nabasag niya yung armor suit na ipinasuot sa kanya dahil doon nagkautang nga siya sa Neo Heroes at hindi nga siya basta-basta makakaalis. At yan na nga ang mga nangyari sa last chapter at dito na mag-uumpisa ang chapter 203 ng One Punch Man. Naiiyak pa nga rin dyan si Shoryu habang sinasabi niya na hindi niya nga raw kayang kaharapin si Saitama ng ganyan. Habang si Metalbat naman parang nabigla nakilala ni Shoryu si Saitama at tinanong niya nga kung yun ba yung Cape Baldi na laging kasama ni Demon Cyborg at kung kilala niya ba raw personal ito. Hindi na nga nasagot pa yan at sinabi nga rito ni McCoy na pareho niya nga raw ang mga heroes na yan. Nag-give up na nga raw ang mga ito sa Hero Association dahil sa corruption at negligence at lumipat na nga raw sila ngayon dito sa Neo Heroes. At tinanong niya nga si Sekengar kung tama ba yung sinabi niya. Sumang-ayon na nga lang dyan si Sekengar pero sa isip niya nga wag daw siyang idamay niyang si McCoy. Kung maaalala natin talagang plano nga nila Sekengar na pasukin ang Neo Heroes para malaman ang plano ng mga ito. At syempre kasama niya nga sa planong yan si Child Emperor at Metalbat. At ang nagplano nga mismo walang iba kundi si Siege. Moving on, nagsalitaan man si Child Emperor at sinabing tama nga raw yon. Kumpara nga raw sa Hero Association na pinapahalagahan lamang yung mga useful na heroes. Sa Neo Heroes nga raw mas flexible, mas iniisip yung future at mas rational. At meron din daw well-developed training system dito para sa mga heroes. At natuwa naman si McCoy sa mga sinhabing niya ni Wild Emperor. Dagdag pa nga ni Emperor yung mga batang aspiring heroes nga raw talagang lumalago dito sa Neo Heroes. At sayang naman daw yung mga talent na hindi marirecruit na mapupunta lamang sa Hero Association. At isa pa nga raw ang trainers daw dito talagang super top class. At mula nga dyan talagang nabigla nga sila sa tinutukoy ni Wild Emperor. At yan nga walang iba kundi si Super Alloy Darkshine, ang dating S-class hero at ngayon nga isa na siyang trainer dito sa Neo Heroes. Biglang-bigla nga talaga si Metalbat at napatanong kung nag-transfer din ba yang si Darkshine. Sagot naman ito nag-retired na nga raw siya sa hero activities at nag-propose nga raw siya ng panibagong different way of life dito sa Neo Heroes matapos nga na talagang mag-fail siya bilang isang pro hero. At kung maalala natin mga tulaban sa Monster Association talagang na-trauma nga ng husto itong si Darkshine. Para bang hindi niya talaga kaya nang malaman niyang meron pang mas malalakas sa kanya dahil nga doon nag-breakdown nga siya at isa nga talagang failure yun bilang isang pro hero. Kaya siguro ngayon pagte-training na lamang yung papel niya dito sa Neo Heroes. Anyway, may bigla na lamang Neo Heroes ang nagsalita at sinabi niya nga na meron daw walang tapang ang naging S-class hero sa Hero Association. Hindi nga raw ganun ang mga Neo Hero leader kaya mag-ingat nga ang mga ito. Parang nainis naman dyan si Metalbat at papatulan niya na nga. Pero syempre agad nga siya dyan pinigilan ni Sekengar. At syempre nagpasensya na nga lang dyan niyang si Metalbat. Nagtanong naman si McCoy kung ipapakilala na ba raw sila sa iba pang Neo leader. At sabi naman ni Metalbat arrogante nga raw yung hero na yan. At ipinakilala nga ni McCoy na yan nga si Ryumon. Boss nga raw yan ng Ryumon gang na merong 400 member. Kahit na nga raw involved yan sa mga organization crime, ngayon daw gusto niyang gamitin yung violence niya sa kabutihan gumawa ng hero activities para makatulong sa society. Tumayo naman dito si Ryumon at sinabi niyang bilang leader daw, ine-educate niya nga raw yung mga tauhan niya gamit ang malakas niyang kamao. Kaya mag-ingat nga raw yung si Metalbat sa attitude niya sa senior niya. Pero mula nga rito sa likod, bigla na lamang sumulpot si Axel. At sabi niya nga dyan, hindi nga raw mahalaga kung positive talaga ngayon yung si Ryumon dahil yung mga nakaraang krimen nga raw nito talagang hindi mabubura. At sabi na nga lang dyan ni Ryumon, nagbago na nga raw siya. At ipinakilala niya na nga dyan niyang si Axel. Yan nga raw ang leader ng vigilante group na hunters na talagang proven at successful nang tumatalo sa mga monster. Si Axel nga raw kasama ang 47 niya kasali na sa Neo Heroes simula ngayon. Marami nga raw ang humahanga sa mga ito dahil sa kahit ordinaryong citizen lang sila talagang hinaharap nila ang mga monster. At ang pagsali nga raw ng mga ito talagang encouragement para mas dumami pa ang mga Neo Heroes.
At naisip naman ni Metalbat na mukhang may tapang araw yang si Axel. Mula nga dyan may bigla pang dumating at ang pangalan nga nito ay Infelsinave. At yan nga raw ang founder ng Church of Otherworldly Reincarnation. Dumami nga raw talaga ang followers nito, nasa 3 million na nagwo-worship sa kanya at lahat nga raw ng mga yun talagang nakasuporta sa Neo Heroes. Kaya sabi nga rito ni McCoy talagang nasa kanila ang public opinion. Ang sunod namang ipinakilala etong si Saydats. Napakayaman nga raw nito kung saan minamanage niya ang napakaraming mga companies. At meron pa raw itong 40 million followers sa SNS. Inabot niya nga ang papel kay Metalbat at sinabing ipollow nga raw siya. At ang sagot na nga lang ni Metalbat hindi raw siya nag-SNS. At dagdag pa nga ni McCoy, ang yaman nga raw ng Neo Heroes dahil sa napakalaking investment niyan. At napatanong si Sekinger kung ilalagay ba nila yun sa frontline dahil sa napakadelikado nga raw nun. Pero sagot nga ni Saydats hindi niya nga raw kailangan ng concern dahil sa inallocate niya na nga raw halos lahat ng budget niya para sa equipment. At dito naman meron pa ngang isang dumating at yan nga walang iba kundi si Webegasa. Late nga siya at nagsorry at dahil nga raw yun sa natagalan ng eyelashes extension niya. Bigla nga agad yang umeksena si Shiryu at nagpakilala agad kay Webegasa at hinawakan niya pa nga ang babae sa balikat. Pero mula nga dyan bigla na lamang napabitaw si Shiryu dahil sa napakainit nga nito. Habang makikita natin na talagang nainis nga si Webegasa. Pero bumalik nga agad yan yung mood niya at nagsorry nga ulit at nagplansya pa nga raw siya ng damit niya. Magugusot nga raw ito kaya wag na wag siyang hahawakan. At mula nga dyan ipinakilala na sa kanila yang si Webegasa. Isa nga raw yung idol na talagang sikat na sikat sa kanyang pagkanta at talagang umaapaw nga raw ang suporta kay Webegasa ng mga teenager. At kung sino nga raw ang may sasabihing hindi maganda talagang lagot sa mga fans niya. At matapos nga raw ang 6 months hiatus kung saan tiniis niya nga ang ilang mga human experiment, ngayon nagbalik na nga siya bilang enhanced human. Siya nga ngayon isang hero idol na nakakakanta, nakakasayaw at nakakalaban. At talagang plano nga raw nitong lampasan si Sweet Mask. Kaka-release nga lang daw ng bagong kanta nito, sinabayan pa ng pagsisimula niya sa kanyang hero activities. Kaya talagang magiging pillar nga raw ng kasikatan ng mga heroes yang si Webegasa. At mula nga dyan sinabi ni Wild Emperor na nakikinig nga rin daw siya sa kanta ni Webegasa. At natuwa naman at nagpasalamat sa kanya ang babaeng hero. Si Metalbat naman agad na magpapa-autograph. Yung nakababatang kapatid niya nga raw isang tagahanga, kaya sana raw bigyan siya ng autograph nito. Pero sabi nga dyan ni Webegasa gawin nga raw nila yan matapos ang meeting. Nagpakilala nga rin si Darkshine. Siya nga raw ngayon ay trainer. Isa siyang dating S-class hero na si Super Alloy Darkshine. Pero mula nga dyan may sumulpot pang isang mas malaki pang kay Darkshine. At tinanong niya nga dyan yung si Darkshine kung talagang hindi ba ito lalaban. So hindi ko nga matandaan kung na-introduce na ba sa manga yung sumo wrestler na yan. Pero spoiler mga tol, sa webcomic ang pangalan niya nga ay Raiden. At grabe dahil sa talagang mas napakalaki niya nga dyan kumpara kay Darkshine. Obviously alam natin na wala na nga talagang confidence pa yung si Darkshine at hindi na nga talaga yan babalik pa sa kanyang hero activities. So ayun lang mga tol ang ating One Punch Man Chapter 203. Kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong ninyan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!